Bumabati sa inyong lahat sa channel ng review ng pelikula ngayon ay magiging isang pelikula tungkol sa isang romansa, ngunit puno rin ng mga paghihirap na tatanggapin siyang ampunin bilang tiyuhin ng kanyang pamangkin dahil gusto niyang protektahan. Ang kanyang pamangkin sa buong buhay na ito panoorin natin matapos mamatay ang ina ni Song. Gustong-gusto ng kanyang tiyuhin na agawin ang bahay habang gusto niyang pukpukin ang ulo nito gamit ang bote ng alak. Lumitaw si Tian Chen at pinigilan at tinulungan siya ang nakababatang kapatid na magkasing batch ng kanyang ina mula ngayon. Tatanggapin siyang maging tiyuhin niya. Nagulat si Nian Er na nagising mula sa panaginip at nakita ang masamang mukha ni Boss Wang na nakalapit. Gusto niyang gumawa ng kalokohan sa kanya, ngunit natuklasan niyang lihim siyang kinukuhanan ng video. Nag-agawan silang dalawa para sa kamera. Sa sandaling iyon, pumunta si Ju Chen at kumatok sa bintana ng sasakyan upang putulin ang pag-uusap at inutusan ang assistant Bai Chun na paalisin siya. Nagmadaling tumakas si Lingxi sa pagkakataong iyon, ngunit hindi pa rin nakatakas. Niyakap siya ni Ju Chen at tinanong siya kung bakit siya bumalik ng palihim sa bansa. Nainis siya at sinabing wala na silang kinalaman sa isa't isa. 6 na taon na ang nakalipas, nagpanggap si Ju Chen na umampon sa kanya para magtiwala siya at pagkatapos ng 3 taon ay inilipat niya ang mga shares sa kanya. Pagkatapos noon, pinilit niya siyang umalis sa bansa. Kahit napilitin niya siyang umalis ngayon, hindi siya aalis. Hindi pa ba siya nagsasawa sa paglalaro ng role na ito bilang miyembro ng pamilya? Tanong ni Lingxi nang mapanukso. Nang marinig iyon, binitawan siya ni Ju Chen at pinabayaan siyang umalis. Bumalik siya at nakipagkita kay Boss Wang at tinanong niya ito kung ipinagbili niya ang kumpanya dahil inutusan siya ni Boss Yang. Kukuti-kutitap na tumanggi siya, ngunit sa ilalim ng tahimik na pananakot ni Bai Chun, mahina siyang nagkumpirma. Pagdating ng gabi, ibinigay ni Lingxi ang memory card na naglalaman ng ebidensya na pinagsamantalahan siya ni Boss Wang at ipinagbili ang kumpanya kay Xiaofei. Pagkatapos noon, sabay silang pumasok sa party. Nakita ni Xiaofei si Ju Chen at magalang na tinawag siyang guro na ikinagulat ni Lingxi. Sa sandaling ito, nagkasundo silang dalawa, si Lingxi at Ju Chen, na magpanggap na hindi nagkakilala. Ipinakilala niya ang sarili bilang girlfriend ni Xiaofei at pagkatapos ay sinabing naiwan niya ang kanyang bag sa kotse at gusto niya itong kunin, kaya nagboluntaryo si Xiaofei na kunin ito para sa kanya. Hindi pinansin ni Lingxi si Ju Chen na gustong umalis, ngunit nabangga at natumba ng isang waiter sa kanyang katawan. Nagmadaling tumayo si Lingxi, ngunit nasabit ang sintas ng damit niya sa shirt ni Ju Chen. Noong gusto niya itong tanggalin, bumalik si Xiaofei at nagdududa na nagtanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Lumapit siyang nana mula sa likuran at nang uyam, ano pa ba ang gagawin ng isang single na lalaki at isang dating girlfriend? Agad na ipinagtanggol ni Xiaofei si Lingxi. Binaliwala niya si Lingxi at nagpakilala kay Ju Chen at nagtanong kung kailan niya aaminin na siya ang asawa. Nagulat si Lingxi nang marinig ito. Hindi sumagot si Ju Chen at sinabing malapit na ang oras at umalis na sila. Tumalikod si Nana nang may paghamak kaya lumapit si Lingxi para magpakilala. Nabangga siya at nahulog ang kanyang handbag. Galit na kinuha ni Nana ang pinulot na handbag at hinila si Xiaofei paalis. Gusto ni Lingxi na sundan sila, ngunit hinila siya ni Ju Chen sa ibang silid. Inilagay niya ang tiket ng eroplano sa lamesa at pinilit siyang umalis. Galit siya. Humiwalay sana siya, ngunit hinawakan siya ni Ju Chen at itinali ulit ang sinta sa kanyang kamay. Malamig na sinabi ni Ju Chen na hindi bagay sa kanya ang damit na ito at huwag na siyang magsuot nito sa hinaharap. Naiinis si Lingxi, ngunit nakaisip na siya ng paraan para maghiganti. Inalis niya ang kanyang coat gaya ng sinabi ni Ju Chen na ikinagulo ni Ju Chen. Tumalikod siya at sinamantala ang pagkakataon para mabilis na tumakas palabas. Sa kabilang banda, dumating ang mga madam at nag-usap. Gusto nilang subukan ang bagong perfume ni Nana. Nang tikman at hulaan nila ang amoy, na-realize ni Nana na napagkamalan niya ang kanyang bag sa bag ni Lingxi. Wala na siyang oras para ayusin ito. Sa sandaling ito, kailangan niyang umakyat sa entablado para magpaliwanag. Patuloy na nagtatanong ang mga madam tungkol sa mga sangkap ng perfume sa gitna. Nang makita nila si Nana na nag-aalangan at hindi makapagsalita, nang uyam sila na isa siyang maig na naging. Sa sandaling ito, lumapit si Lingxi at sinabi ang mga sangkap ng perfume upang iligtas si Nana sa pagkalito. Pinangalanan niya ang perfume na ito na I-Living Today, Knowing How to Polish. Kinabukasan, pumunta si Lingxi sa trabaho sa kumpanya. Tuwang-tuwa siyang pumasok, ngunit bigla siyang hinila ni Ju Chen sa parking lot. Pinilit siyang lumipad sa ibang bansa. Sa sandaling iyon, hinarang ni Xiaofei ang sasakyan at nakiusap kay Ju Chen na hayaan si Lingxi na gawin ang gusto niya, ngunit malamig siyang umalis. Matindi ang pagtutol ni Lingxi sa loob ng sasakyan. Sinabi niya, sino ka ba para pangasiwaan ako? Sinabi niya, kapag nagpakasal ka, hindi na kita pangangasiwaan. Sinabi niya, kung ganoon, magpapakasal ako ngayon. Kasabay nito, nadapa si Xiaofei habang tumatakbo kasunod ng sasakyan. Sinabi ni Ju Chen sa assistant na ihinto ang sasakyan. Agad na tumakbo si Lingxi at tinanong si Xiaofei kung gusto niya siyang pakasalan. Hindi siya nagdalawang isip, nagmamadaling kinuha ang krus sa kanyang dibdib at lumuhod upang mag-propose. Ang eksenang ito ay nakita niyang Nana mula sa malayo at nainggit siya. Kinabukasan, dinala ni Xiaofei si Lingxi para pumili ng damit pangkasal. Sa sandaling iyon, tinawagan siya niyang Nana. Pumasok si Lingxi sa fitting room at dinukot. Nang magising siya, nakita niya ang isang lalaki na nag-a-assemble ng kamera. Takot siyang nagtago sa banyo, ngunit nahuli siya. Pinindot niya ang tubig sa kanya upang parusahan siya. Sa kritikal na sandaling iyon, sinipa ni Ju Chen ang lalaki. Sa kanyang pagkataranta, kinuha ni Lingxi
ang scented candle jar at sinaksak siya. Sinalo ito ni Ju Chen at tumulo ang dugo. Nagbuntong hininga siya at sinabing hindi siya mapoprotektahan ni Xiao Fei at saka, alam niya kung paanong gusto mo ang iba sa iyong mga mata. Malinaw na hindi mo gusto si Xiao Fei dahil 3 taon na ang nakakaraan, nagtapat ng pag-ibig si Ling Xi sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Ju Chen at sinabing napakabata pa niya at nalilito sa ilalim ng kanyang matalas na tingin. Inamin ni Ling Xi na ginagamit niya si Xiao Fei. Sa sandaling ito, pumasok si Xiao Fei. Nakita ang dalawa, tiningnan siya saglit at umalis. Na-realize ni Ling Xi na sinadya ito ni Ju Chen. Sinumpa niya si Ju Chen at sinampal siya. Agad na dinala ni Xiao Fei ang isang scarf sa kanya at inilabas siya. Marahan niyang tinuyo ang kanyang buhok. Alam niyang ginagamit siya nito para makapasok sa core team. Ngunit anuman ang dahilan, hindi niya kakanselahin ang kasal. Ang kasal ay ginanap sa labas. Dumagsa ang mga bisita at tuwang-tuwa si Xiao Fei nang marinig na darating din ang kanyang guro. Wala siyang kamalay-malay na sa sandaling ito ay marahang inaayos ni Ju Chen ang kwelyo ng damit ni Ling Xi. Nilapitan niya ito at tinanong kung nagsisisi ba siya, may oras pa para itigil. Ngunit determinado pa rin si Ling Xi. Sa sandaling ito, dumating si Nana kasama ang mga security guard para arestuhin si Ling Xi dahil kumuha siya ng 5 milyon mula sa kumpanya para bumili ng personal na gamit. Nagulat si Ling Xi dahil malinaw na si Nana ang nag-utos ng mga bagay na iyon. Sa sandaling ito, tahimik na isinuot ni Ju Chen ang singsing sa kamay ni Ling Xi. Pagkatapos, pinigilan niya si Nana at sinabing hindi galing sa kumpanya ang 5 milyon kundi binili niya itong singsing bilang regalo sa nobya. Ipinahayag niya na ito ang kasal nila ni Ling Xi. Ngayon ay dinala ni Xiao Fei ang wedding banquet para makipagkita kay Ju Chen. Ngunit nakita niya si Bai Chan doon. Kinuha niya ang larawan ni na Xiao Fei at yang Nana na may affair at ginamit itong panakot sa kanya upang hindi sumali sa kasal. Pagkatapos noon, ang kasal ay binago at naging kasal ng chairman ng Yulin Group. Matindi ang pagtutol ni Ling Xi, ngunit binuhat siya ni Ju Chen papunta doon. Mahigpit na nakahawak ang kamay niya sa baywang niya para hindi siya makatakas. Sa pagtingin sa masayang eksena sa ibaba, tahimik na tinanggap ni Xiao Fei ang kapalaran. Lumapit si Nana para aliwin siya, ngunit binaliwala niya ito at umalis. Nang sabihin ng Isi na maghalikan na ang ikakasal, gustong umalis ni Ling Xi, ngunit pinigilan siya ni Ju Chen. Sinabi niyang kung gagawin niya iyon, hindi lang siya ang maapektuhan, kundi pati na rin ang kumpanya. Kinamuhian niya ang pag-ugali niyang ito, tulad noong malamig niya siyang pinilit na umalis sa bansa at sinabing huwag siyang babalik ng walang pahintulot. Sa huli ay kinailangan niyang tanggapin ang sapilitang halik niya. Pagsapit ng gabi, galit na ibinalik ni Ling Xi ang singsing ng kasal. Gustong tapusin ang kalokohang ito. Pakiramdam niya ay napakawalang hiya niya, hindi iniisip ang nararamdaman ni Xiao Fei. Hindi siya sumagot, sinabi lang na kung gusto niyang manatili, kailangan niyang manatili sa tabi niya. Nagtanim ng sama ng loob si Ling Xi, nagpahayag na hindi siya magiging tulad ng singsing na ito, inayaan niyang ayusin siya. Tumakas siya sa glass house at nakita si Bai Chong. Sinabi niya na hindi niya naiintindihan si Ju Chen, walang sinuman ang gagawing biro ang kasal. Nag-aalangan si Ling Xi na tumingin sa glass house. Ang glass house na itinayo niya para makapagtanim siya ng mga rosas ay nananatiling ganoon, ngunit nagbago ang puso ng tao. Biglang nawala ng kuryente ang villa sa gabi. Tinahanap ni Ju Chen si Ling Xi at nakita siyang nakaupo doon na takot. Lumapit siya upang yakapin siya para aliwin, ngunit nagulat si Ling Xi at nagtago sa kumot. Tahimik na nagsindi si Ju Chen ng kandila at isa-isang tinanggal ang mga buttons ng kanyang shirt. Natakot si Ling Xi, mahigpit na niyakap ang sarili at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Mas naging kaakit-akit ang katawan ni Ju Chen sa liwanag ng kandila. Lumapit siya at isinuksok ang kanyang shirt sa kamay ni Ling Xi. Sinabing yakapin ito habang natutulog tulad ng dati. Kinabukasan, dinala ni Ling Xi ang isang listahan ng mga patakaran para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Nana. Kalmado siyang pumasok na parang bahay niya ito. Nang hindi niya makita si Ju Chen, nang asar siya, baka naghiwalay na kayong dalawa. Inakala ni Ling Xi na dating girlfriend niya si Nana. Si Ju Chen ay nanggulo sa kanya para pigilan ang kasal, kaya nagpasya siyang labanan ang gusto ni Nana. Bumaba noon si Edith na nakasuot ng bathrobe. Agad siyang yumakap ng lambing sa liig ni Edith. Ang matamis at maalab nilang pagmamahalan ay nagpilit kay Nana na umalis at napilitang pumunta sa trabaho si Edith. Magalang na sinabi ni Edith sa ina-inahan ni Edith na mag-ingat. Noon lang napagtanto ni Edith na mali ang pagkakaintindi niya noon at nagselos siya. Pumarap siya at inulit ang kondisyon niya sa kasal. Walang pakialam si Edith at itinanong lang kung bakit bumalik si Edith sa kumpanya. Nagmatigas si Edith at tumangging sumagot. Kumuha siya ng candy para kainin pero hinarangan siya ni Edith at kinagatan ng bahagya. Sinabi ni Edith na naiintindihan niya ang hiling ni Edith, ngunit kailangan niyang maghintay ng 7 araw matapos ang honeymoon. Nang gabing iyon, umalis si Edith, dala ang kanyang maleta, ngunit nakakandado ang pinto. Pinabalik siya ni Edith sa kumpanya at hindi sinabing papayagan siyang umalis mula sa kanya. Determinado si Edith na umalis. Maaga siyang gumising at itinali ang mga kumot para bumaba mula sa ikalawang palapag. Ngunit sinalubong siya ni Edith na nakatayo sa ibaba at niyakap siya. Kinagabihan, nakita niya ang isang uri ng hallucinogenic mushroom at nagpa siya na lutuin ito para kay Edith. Ngunit nakita na ito ni Edith at sinabing sobrang init ng pagkain. Nagmamadali si Edith na hipan para palamigin, sumubo ng kaunti para tikman at paniwalain si Edith. Sa huli, nahalusinate siya at nakita ang mga kabute kahit saan. At nakita pa si Edith bilang isang malaking kabute na yumayakap at mumangat-ngat sa kanya. Nang magising siya, tanghaling tapat na ng susunod na araw. Sinisi ni Edith ang sarili niya. Tumingin siya sa labas ng bintana, nakita si Edith na mapang-asar na winawagayway ang susi. Lalo siyang nainis dahil nakalipas na ang 4 na araw. Nagdesisyon si Edith na magplano. Susunod, gumawa siya ng napakaganda
magandang paliguan para kay Edith. Pagkatapos niyang maghubad, palihim niya itong ninakaw at itinapon. Kinuha niya ang susi at tumakbo palabas, ngunit nakita niya si Edith na nakahiga na sa outdoor lounge chair. Inagaw ni Edith ay ang susi. Nagmadaling inagaw ni Edith ito, ngunit naakit siya sa maskulado at matigas na dibdib ni Edith kaya hindi siya nakapag-concentrate at tuluyang nabigo. Sa wakas, dumating na ang oras ng pagtakas, ang huling 7 araw. Tiningnan niya ang kwintas na ibinigay ni Theophile habang nag-aalala. Tila may telepatya, biglang lumitaw si Theophile sa balkonahe. Dahil hindi siya pinayagang makita ni Edith, umakyat si Theophile at nag-abiso na sinibak ni Edith sa trabaho si Edith at gusto niya itong sumama sa kanya. Hindi sumang-ayon si Edith dahil may mga bagay siyang haharapin. Nang makita ang kanyang determinasyon, ibinigay ni Theophile ang susi ng laboratorio sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, sinabi ni Edith na sasamahan niya siyang lumabas ng bahay na yun. Alam ni Edith sa kanyang puso, ngunit nagkunwari siyang nagtanong kung pupunta sila sa kumpanya. Hindi siya sinagot ni Edith at ibinigay ang airplane ticket sa kanya. Ngumiti si Edith nang may pang-uyam. Ikinuwento niya ang kwento ng isang kanaryo na ikinulong ng hari sa isang haula. Nang makuha nito ang pagkakataon na nakabukas ang haula, lumabas ito ngunit nahulog at namatay dahil hindi ito marunong lumipad. Nanggagalaiti siyang humawak ng mahigpit sa kurbata ni Edith. Hindi nagpahuli si Edith. Hinawakan niya ang batok ni Edith at sinabing kung naging masunurin lang ang kanaryo, hindi sana nangyari iyon. Sumiklab ang galit. Dinampot ni Edith ang baukwet ng rosas at sinampa siya sa mukha. Sinabi niyang hindi masaya ito sa loob ng haula. Malamig siyang tumalikod. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Edith ang application for leave para sa kanya at sinabihan siyang bumalik sa kumpanya na ikinagulat niya dahil malinaw na siya ang gumawa noon. Bakit siya nagsisisi? Kinabukasan, pumunta si Edith sa laboratorio. Nang makita ang pamilyar na silid, naalala niya noong tinuruan siya ng kanyang ina kung paano makilala ang amoy ng pabango. Sa sandaling iyon, dumating si Nana kasama ang kanyang bodyguard at hinarangan siya. Sa kasamaang palad, dumating si Theophile sa tamang oras. Kung hindi, dinakip na sana siya ni Nana sa kasong pagnanakaw ng susi ng laboratorio. Padabog na umalis si Nana. Masaya silang dalawa na pumasok at pinuntahan ang laboratorio. Gusto pa rin ni Theophile na makipagkaibigan sa kanya. At nagtaka siya kung sadyang pumunta ba siyang hanapin ang mga gamit ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang humidifier sa silid ay nagpahimatay sa dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng meeting ang kumpanya. Gusto ng assistant na kunin ang dokumentong ipapakita, ngunit hindi niya ito nakita. Sinabi niya na hawak daw iyon ni Theophile at sinabi ring nandoon din si Edith. Hinahanap sila kahit saan ng mga assistants ng magkabilang panig, ngunit hindi nila sila makita. Sa sandaling iyon, nagising si Edith at Theophile. Hindi maayos ang damit ng dalawa. Ang lugar kung saan sila nakahiga ay sa likod ng kortina sa meeting room. Sinabi ng assistant ni Nana na isa na lang ang lugar na hindi pa nahahanap at ito ay dito. Lumapit siya upang hilahin ang kortina, ngunit biglang lumabas sa screen ang isang video ni Nana na gumagawa ng mga walang kwentang kalokohan. Ikinagulat niya. Pinalabas niya ang lahat ng tao sa meeting room. Sinamantala ni Edith ang pagkakataon upang sabihin sa mga kasosyo na iyon ay isang bagong uri ng advertising. Tinuyan niya si Nana at sinabing mataba ito, kaya umalis siya ng galit. Sinabi ni Edith na lumabas ang dalawang nagtatago sa likod ng kortina. Malamig niyang itinaboy si Theophile at pinilit si Edith na maupo. Dahan-dahan niyang hinila ang strap ng damit ni Edith at inayos ang blouse niya. Sa sandaling iyon, iminuwestra ni Edith na kung gusto niyang makapasok sa laboratorio, kailangan niyang sumali sa isang kompetisyon sa kakayahan. Kinagabihan, dumating si Nana at nakipagtalo dahil inagaw ni Edith ang plano niya. Binalaan niya itong manahimik at respetuhin ang kanyang ama, kaya hindi niya sinisingil ang 5 milyon at ang paninira kay Edith para patalsikin siya. Dumaan si Edith sa sandaling iyon at nalito nang marinig ang katotohanan. Malungkot na tumugtog ng piano si Theophile. Nang makita si Nana, galit niya itong tinanong. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Dahil kay Edith na nag-imbestiga sa mga libro, gumamit siya ng ibang bagay upang ilipat ang atensyon. Walang hiyang tinanggap ni Nana at sinabihan pa si Theophile na mag-isip ng paraan para tulungan siya. Ngunit nakita niya itong kasuklam-suklam at tumalikod. Sa kabilang banda, ginagamot ni Edith si Dr. Tienfe, ang ina ni Edith, upang malaman kung totoo bang nagpakamatay siya o pinatay. Samantala, nababagabag si Edith habang nag-iisip ng paraan para humingi ng tawad kay Edith. Nakita niya ang red wine at uminom siya ng isang lagop upang magkaroon ng lakas ng loob. Nang pumasok siya sa silid ni Edith, lasing na rin ito. Nagkamali siya sa pag-aakalang nag-aaral pa siya para sa college entrance exam kaya pinagsabihan niya ito. Hindi pinansin ni Edith at inubos ang isang boat ng red wine. Ang kalasingan ay nagpadilim sa paningin ng dalawa. Sa tamang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi napigilan ni Edith na halikan siya. Kinabukasan, nagising si Edith sa kama na puno ng kanyang damit. Tumakbo si Edith sa greenhouse upang hanapin si Edith at magtanong. Ang totoo, pagkatapos ng mabangis na halik kahapon, bumalik siya sa katinuan at nakita siyang sobrang init at hinuhubad ang sarili niyang damit. Natataranta siyang tumakas, ngunit hindi alam ni Edith ang tungkol dito. Tinanong siya ni Edith kung bakit siya naparoon. Naguguluhan siyang tumingin sa basang-basang flower pot at sinabing gusto niyang diligan ang halaman. Pagkarinig nito, biglang naputol ang gunting na hawak niya. Dumating si Gihethon upang mag-ulat tungkol sa investigasyon ng restaurant na pinamamahalaan ni Nana. Nagtatakang tinanong niya kung bakit pinutol ni Edith ang bulaklak. Natataranta si Edith na itago ito. Ayaw ni Edith na
mapahiya siya. Sinabi niyang gusto niya ang mga bulaklak na ganyan kalagas. Sa kabilang dako, galit na galit si Nana dahil na-freeze ang kanyang bank account. Sa sandaling iyon, dumating si Tiufi upang aliwin siya. Iminungkahi niya kung ayaw niyang mauhusan ni Edith bakit hindi siya gumawa ng isang bagay na kapakipakinabang sa kumpanya. Naalala ni Nana ang plano ni Tianfeng na walang kaparehong rosas. Maaari nitong pasiglahin ang natatanging amoy ng bawat tao. Ang halaga nito ay katumbas ng buong Edith Group. Kailangan lang niyang hanapin ang posisyon ni Edith. Nagkunwari si Days bilang isang janitor at pumasok sa laboratorio upang maglinis. Dahil nandoon pa ang mga gamit ng kanyang ina, hindi niya mapayagan na ma-inspeksyon ito. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon upang sorpresahin. Pumasok si Nana at ang kanyang tauhan upang mag-usap. Sa pagkakataong ito, iniwan ni Nana ang malaking proyekto upang pirmahan ni Edith kasama si Boss Lu. Dahil nakagawa siya ng kasalanan dati sa kanya, nakipag-usap na siya kay Boss Lu. Tiyak na hindi pipirmahan ang kontrata. Dahil dito, nagpa siya si Dek na tulungan siya. Dahil nakipagtalik siya kay Edith pananagutan niya ito. Nakipagkita si Dek kay Boss San at ipinaliwanag ng malinaw ang bawat benepisyo ng kontrata. Ngunit nagdahilan siya na hindi pa dumating si Edith, kaya hindi siya pipirma. Sinabi niyang gagawin niya ang mga gagawin sana ni Edith para sa kanya. Dinala niya siya sa private dining room at pinainom sa lahat ng matataas na baso ng alak. Sa sandaling nagpa siya si Dek, pumasok si Edith at uminom para sa kanya. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa punto. Nakita niyang napakaliit ng kita at gusto niyang dagdagan pa. Pumayag pa rin siya. Nang ibigay ni Dek ang panulat sa kanya, nagkunwari siyang nahulog ito sa hotpot. Kahit may kapalit na panulat na iniabot si Dek, pinilit niya pa rin kunin ni Edith mula roon. Nang makita ang kanyang labis na katapangan, galit niyang winisika ng tubig sa mukha. Galit na tinawag ni Boss Senlu ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, nagbanta si Edith kung magkakaroon ng kahit anong gasgas si Dek at siya, hindi rin siya makakaalis dito. Dito lang siya pinakawalan. Nang makalabas, pinagsisihan ni Dek ang sarili at hinawakan ang kanyang jacket upang humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi ito kasalanan niya at si Boss Senlu ay ututusan lamang. Napagtanto ni Edith na si Nana ang nasa likod nito. Masaya niyang sinabi sa kanya na huwag siyang mag-alala at pananagutan niya ito. Sa kabilang dako, pagdating ni Nana sa bahay, sinaksak siya ng kuryente ng isang hindi kilalang tao. Nagising si Nana nang nakatali, nagpumiglas siya at sumigaw na pakawalan siya. Sa sandaling iyon, gumamit si Dek ng isang voice changer upang makipag-usap sa kanya. Nagkamali si Nana sa pag-aakalang siya si Boss Lu at umamin na siya ang magbabayad ng utang. Hindi ba nagbigay na siya ng 5 milyong dolyar noon? Inakit niya itong makipagtulungan upang patalsikin si Edith at kapag sinimulan na ang proyekto ng Rosas, babayaran niya ang prinsipal at interes. Sa sandaling iyon, unti-unting napagtanto ni Nana na hindi siya si Boss Sanhi. Nagpakita na rin si Dek at sinabing hindi siya tulad ni Edith na magpapakita ng respeto sa kanya. Tiningnan siya ni Nana nang may paghamak at tumawa, sinabing paninirang puri iyon at kailangan ng ebidensya. Nagbanta si Dek gamit ang isang stun gun. Natakot siyang mapaso ang kanyang mukha at umamin sa pagnanakaw. Ang buong proseso ay na-livestream sa board ng mga shareholder. Sumang-ayon ang lahat ng shareholder na tanggalin si Nana. Sa kabilang dako, ipinagpakita rin ni Dek sa kanya ang board ng shareholders doon. Nagalit si Nana at sinabing idedemanda niya si Yuan Tong dahil sa kidnapping. Hindi natakot si Yuan Tong dahil kitang-kita na iyon ay bahay ni Nana at pati ang batuta ay kanya. Sa kasalukuyan, naglalaro lang siya ng maliit na laro kasama si Nana. Pagkasabi nito, umalis siya. Natakot si Nana na makulong. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan sa basement. Masayang-masaya si Yuan Tong dahil natulungan niya si Ju Chen nang biglang hinabol siya ng mga tauhan ni Nana. Sa kabutihang palad, dumating si Bai Chon at piprotektahan siya sa itaas na palapag. Kinuha ni Nana ang kanyang maleta at tumakas, ngunit hinarang siya ni Ju Chen sa labas ng pinto. Sa itaas, hinayaan ni Ju Chen na magwala si Nana at ipinaliwanag ito upang magbigay ng oras kay Bai Chon sa ibaba. Sa huli, nanalo si Bai Chon at kinuha niya ang isang hard drive mula sa sasakyan ng kalaban. Tumakbo si Xiao Fei upang hanapin si Yuan Tong, ngunit tinanong siya ni Ju Chen kung alam niya. Nais ni Lingxi na simulan muli ang plano ng Rosas. Walang kasalanan si Yun Feng at sinabing sinubukan niya itong pigilan. Hindi na nagtanong pa si Ju Chen, kundi sinabihan niya si Yun Feng na pumunta sa kumpanya sa sangay ng pagsasanay at hindi makikipag-ugnayan kay Lingxi kung hindi ay malulungkot ang kanyang pamilya. Pagkaalis ni Yun Feng, nagpakita siya ng galit dahil sa pagbanggit sa pamilya. Sa kabilang banda, ibinigay ni Bai Chon ang hard drive kay Ju Chen. Puno iyon ng mga larawan ni Lingxi. Nagduda si Bai Chon na si Lingxi ang tao na nagbanta kay Ju Chen 3 taon na ang nakakaraan, ngunit sinabi ni Ju Chen na hindi. Sa sandaling iyon, dumating si Lingxi. Umalis si Bai Chon upang umiwas. Nagkunwari si Ju Chen na seryosong pinagsasabihan si Lingxi dahil sa insidente ni Lingxi. Nalutas na ang problema ng kumpanya, kaya palalayain na niya si Lingxi. Bahagyang nasiraan ng loob si Lingxi. Kaya kinuha niya ang singsing ng kasal at tinanong kung gusto niya itong bawiin. Hindi siya pinigilan ni Ju Chen at galit niyang tinanggal ang singsing at ibinalik sa kanya. Sa gabi, nakatayo si Ju Chen sa loob ng greenhouse, hinahawakan ang relo na ibinigay niya noon at pinatigas ang kanyang puso. Ang pag-alis ni Lingxi ay para sa kanyang kaligtasan. 3 taon na ang nakalipas, may nagpabatid kay Ju Chen na kapag walang kasalanan
makasalanan ang Rosas, hindi gagalawin si Linksy. Wala siyang pagpipilian kundi pilitin siyang pumirma sa paglipat ng kontrata at baliwalain ang kanyang masidhing pagmamahal. Sa sandaling iyon, lumapit si Linksy mula sa likuran at tinanong kung itinago pa rin niya ang relo. Malamig siyang sumagot na hindi at nilinaw na walang nangyari sa kanila noong gabing iyon. Hindi nawala ng pag-asa si Linksy at ipinakita ang tiket ng eroplano na nasunog niya 3 taon na ang nakalipas. Nalaman na niya ang katotohanan mula kay Baichun. Noon ay dahil kay Yuan Tong, kaya siya ang nagpalit ng pangalan ng mga bahagi para sa kanya. Nalito si Ju Chen at umatras. Sa pagkakataong ito, baligtad ang sitwasyon. Pinilit niya siyang umatras nang hindi nangangahas sabihin ang kanyang nararamdaman at umalis. Determinado si Linksy na huwag siyang makawala. Kinabukasan, nagsuot siya ng isang kaakit-akit na pulang damit na nagpahanga kay Ju Chen. Ipinaalala niya na iyon ang araw na pinilit niya siyang umalis ng bansa. Inanyayahan ni Linksy siyang maghapunan sa bahay. Ginamit niya ang lahat ng paraan upang akitin siya, tulad ng pagkunwari na nabasa ang kamay at hindi itali ang ribbon, ipinakita ang kanyang balingkinitan na baywang para makita niya. O nagkunwari na kumuha ng isang bagay upang dumikit sa kanyang katawan. Sinubukan ni Ju Chen na magpigil at hindi tumugon. Sa huli, nagpa siya si Linksy na maging parang bata sa isang beses at nahulog sa pool. Nag-alala si Ju Chen at tumakbo upang yakapin si Linksy. Sinamantala ni Linksy ang pagkakataon at niyakap siya. Maingat niyang inalis ang salamin at nakatitig sa kanya. Sa sandaling iyon, may tawag na dumating at nagulat na ang inspeksyon ay inilipat sa kinabukasan. Ang inspektor ay si Pinuno una biglang bumalik mula sa ibang bansa. Pagkapasok niya, mayabang siyang umuwol sa pabango at pagkatapos ay labis na pinintasan ito at sinabing mas masahol pa kaysa sakuran ng kabayo sa bahay. Kahit hindi pa niya nakikita ang ibang mga kalahok, tinanggihan niya silang lahat. Kasama si Linksy doon. Hindi nakapagpigil si Linksy at sinabing hindi siya makatarungan. Bakit dahil lang sa kanya, tinanggihan niya ang pinaghirapan ng lahat. Naramdaman ni Woody na hinamon siya at itinapon ang mainit na tasa ng tsaa. Agad na hinarang ni Ju Chen gamit ang kanyang likod. Pagkatapos ay sinabi niya kay Woody, ang isang tao na ganoon kawalang ingat ay hindi kailangan dito. Ang aksyon na ito ay nagpabago sa isip ni Woody at nagpasya siyang panatilihin si Linksy. Bumalik si Ju Chen sa kanyang silid at pinahiran ni Baichun ng gamot. Lumapit si Linksy at tahimik na pinalitan si Baichun sa pagpapahid ng gamot. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya at noon lang niya napansin. Hinayaan niya na lang siyang magpahid ng gamot. Sa kanyang kahinahunan, naalaala niya ang mga alaala mula noon hanggang ngayon. Nagtanong si Linksy tungkol kay Woody. Siya ang anak ng Gu Group, ang pinakamalaking shareholder ng Gulin Group. Ang isang bagay na hindi pa nasabi ni Ju Chen ay nais nilang makipag-alyansa sa kanya. Kinabukasan, si Ju Chen ay nagpunta sa isang business trip kasama si Woody. Hinimok ni Woody si Linksy kaya nagpa siya si Linksy na hindi niya ito palalampasin. Sinamantala ni Woody ang pagkakataon at gustong makipaghiwalay si Ju Chen, ngunit tumanggi siya. Sa sandaling iyon, tumawag si Linksy at sinabing iligtas siya. Mabilis na tumakbo si Ju Chen at nakita si Linksy na buo at nakatayo na nagpaalala sa kanya noong siya ay estudyante pa. Nang makita siyang tahimik, nagpa-cute si Linksy at nagpumilit na huwag siyang magalit. Inakay niya si Ju Chen upang maglakad sa campus. Naguguluhan siyang nagtanong kay Ju Chen, halatang siya ay zero, maganda ka akit-akit, ngunit walang nagkagusto sa kanya noong nag-aaral siya. Mayabang na tinanong ni Linksy kung dahil ba sa tinatakot niya ang mga tao. Sinabi ni Ju Chen na bata pa siya noon. Sa sandaling iyon, may bola ng basketball na tumama. Kinuha ito ni Linksy para sa estudyante. Nahihiyang humingi ng impormasyon ang estudyante. Nagkunwari si Linksy na lumingon at nagtanong kay Ju Chen. Kinuha ni Ju Chen ang kanyang pangalan. Hindi siya pinayagan ni Linksy at sinabing bata pa ang estudyante. Hindi pumayag ang estudyante at sinabing sapat na ang edad niya. Sinabi ni Ju Chen na kung mananalo ang estudyante laban sa kanya, makukuha niya ang numero ng telepono ni Linksy. Siyempre, nanalo si Ju Chen, ngunit si Linksy ay mas masaya pa kaysa sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo ang disiplinador. Natakot si Linksy at hinila siyang tumakas. Nang makita siyang litong-lito, mayabang niyang itinulak si Ju Chen sa dingding. Nang mapansin niyang bumibilis ang tibok ng puso ni Ju Chen, lalo pa siyang nang-asar. Diretsong sinabi ni Linksy na gusto siya ni Ju Chen. Nang akmang hahalikan niya ang liig ni Ju Chen, pinigilan siya. Umikot na lang si Linksy at sinabing may inilibing siyang isang bagay dito 3 taon na ang nakalipas at gusto niya itong bawiin. Tinulungan siya ni Ju Chen na hukayin ang kahon. Tahimik niya itong binuksan. Sa loob ay isang asul na rosas. Nagpaalala kay Ju Chen ang eksena kung saan nakahandusay si Song Tong sa kanyang dugo. Sa sakit, hinawakan niya ang kanyang ulo. Nang lumingon si Linksy, wala na si Ju Chen. Umuwi si Ju Chen at dahan-dahang uminom ng alak. Lalo siyang nakumbinsi na hindi sila maaaring magkasama. Naghanap si Linksy sa buong laboratorio. Sa huli, nakita niya ang pabango sa mga lalagyan ng materyales na nasa tabi ng bintana. Sa pag-amoy sa halimuyak, naalala niya ang kanyang ina na gumawa noon at pinahahalikan ito sa kanya. Kapag nagtagumpay, gagawin niya itong regalo para sa kanya. Sa sandaling ito, tumawag si Ju Chen at inanyayahan siyang magkita pagkatapos ng trabaho. Nahihiyang pumunta si Linksy. Ibinigay niya ang mga dokumento tungkol sa pagmamay-ari ng bahay at mga bahagi ng korporasyon. Tumanggi siya at naramdaman na ito ay isang alaala. Ang isang buwan ng kasal ay napakahalaga. Nais ni Ju Chen na ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sinabi ni Linksy na gusto niya siyang bigyan ng regalo. Lihim na tinakpan ni Linksy ang mga mata niya at inakyat siya sa silid. Gusto
ni Juchen na umalis, ngunit galit siyang pinigilan at itinulak pababa. Nang baliktarin niya siya, natakot si Lingxi. Nakita ni Juchen at tumawa ng mapanuya. Sinabi niya natakot siya, ngunit bakit hindi pa rin siya makipaghiwalay? Sa totoo lang, alam niyang nakasulat sa dokumento na gusto niyang makipaghiwalay, ngunit ayaw niyang pumirma. Kinabukasan, nag-alala ang mga shareholder at tinanong si Juchen dahil kinansela niya ang appointment kay chairman o kaya nakansela ang sponsorship at nagdulot ng malaking pagkalugi. Kaya, ano ang plano niya? Sinabi ng ibang shareholder na si Woody ay nandito. Nagkunwari siya na mahirap baguhin ang desisyon ng kanyang ama, ngunit walang problema kung sila ay isang pamilya. Naiintindihan iyon ng lahat. Pinayuhan siya na isipin kung sino ang mas mahalaga, ang asawa o ang kumpanya. Nang tumanggi si Juchen, nagbanta si Woody. Lahat ay pinupuna si Lingxi. Hindi na siya nakapagpigil at pumasok gamit ang walang kasalanan na rosas bilang kapalit. Dinala ni Juchen si Lingxi pabalik sa opisina. Nag-alala siyang nagtanong kung saan niya ito nakuha at nag-schedule pa siya na ibigay ito sa kanila pagkatapos ng 3 araw. Sinabi ni Lingxi na huwag siyang mag-alala, may paraan siya. Sumasakit ang ulo ni Juchen at sinabihan siyang pumirma muna sa divorce. Nagulat si Lingxi at tumawa. Alam niyang nag-aalala siya na saktan siya ni Woody kaya niya ito ginawa. Maraming beses na siyang niloko ni Juchen, kaya hindi na siya naniniwala. Sa kabilang banda, kinausap si Woody ng isang lalaki at sinabing mayroon siyang mas magandang plano na sasabihin sa kanya. Nang gabing iyon, tumawag si Woody kay Juchen. Nang lumapit si Lingxi, hindi niya marinig ang nilalaman ng usapan. Ngunit sinabi ni Juchen kay Bai Chan na itago ito kay Lingxi. Nagtataka si Lingxi kung ano ang mayroon sa kanilang dalawa na nagpapahirap sa rosas. Sa sandaling ito, tumawag si Woody at sinabing may sasabihin tungkol kay Juchen para akitin siya. Hindi inakala ni Lingxi na maglalakas loob si Woody na kidnapin siya. Iginapos siya ni Woody at inilagay ang isang timer ng 60 minuto, tinakpan ang kanyang bibig ng tape at inilagay sa isang sulok. Nais niyang ipakita kay Lingxi kung sino ang pipiliin ni Juchen, si Lingxi o ang kumpanya. Alam ni Woody na ibinigay ng ina ni Juchen ang kanyang buong puso sa kumpanya, kaya tiyak na pipiliin niya ang kumpanya. Nakita siyang dahan-dahang pumapasok. Pilit na kumawala si Lingxi sa lubid. Sumisigaw siya ngunit walang boses. Sa sandaling ito, tinanong ni Woody si Juchen kung ano ang naiisip niya tungkol sa alyansa sa kasal. Tumanggi siya at gustong umalis, ngunit pinigilan siya ni Woody gamit si Lingxi. Lumapit si Woody kay Juchen at nagbigay ng kondisyon. Kung gusto niyang makita si Lingxi, ibigay niya ang lahat ng kanyang selyo at ari-arian sa kanya. Mula sa pananaw ni Lingxi, tila naghalikan sila at magkahawak kamay na umalis. Sumuko si Lingxi sa pagpupumiglas. Hindi niya alam na si Juchen ay nagmamadaling kumuha ng mga dokumento at tumakbo. Sa parking lot, hinarang siya ng mga tauhan na inupahan ni Woody. Nakaubos na ang timer. Tahimik na tinanggap ni Lingxi ang katotohanan na pinili ni Juchen ang kumpanya. Naglagay pa si Woody ng isang maleta ng pera sa harap niya bilang kabayaran mula kay Woody at Juchen. Nasaktan si Lingxi at uminom ng alak hanggang gabi. Tumakbo si Xiaofei at nag-alalang nagtatanong sa kanya. Nagdadalamhati si Yining na gusto niyang ihatid siya pa uwi at nawala ng malay nang dumating si Fan Yu ay wala ng tao at tanging ang bagahe na puno ng pera ang natira. Hiniling ni Fan Yu kay Woody na magpaliwanag, ngunit nag-iwas siya ng sagot at mayabang na sinabi kay Fan Yu na huwag siyang pilitin dahil umaasa ang kumpanya niya sa kumpanya niya. Walang emosyong ibinato ni Fan Yu kay Woody ang ebidensya ng paglabag sa batas ng kumpanya niya. Nagimbal si Woody at sinubukang pigilan si Fan Yu at magpaliwanag, ngunit dinala siya ng pulisya para imbestigahan. Nang marinig niyang umuwi si Yining, nagmamadaling pumunta si Fan Yu para makita siya at magpaliwanag, ngunit inunahan siya ni Yining at tinanong kung itinuturing ba siya nilang isang labis na bagay na pwede nilang gawin ang kahit ano. Gaya ng asul na rosas na itinago ni Fan Yu. Nang makita ni Yining ang asul na rosas ay nagbalik ang masakit na alaala na nagpahina kay Fan Yu na magsalita, kaya inakala ni Yining na hindi siya makapagpaliwanag kaya galit niyang inihagis ang relo na bigay niya kay Fan Yu at humiling ng diborsyo. Nang umalis si Yining ay doon lang nang hina si Fan Yu at bumagsak. Nang gabing iyon sa gitna ng bagyo, umulan at naghahanap siya ng relo sa hardin hanggang sa nakita niya ito sa tabi ng lawa. Sa sandaling iyon, umuwi si Yining sa dating silid at biglang nawala ng kuryente. Kasama niya si Xiaofei para ayusin ang fuse. Tumayo si Xiaofei malapit kay Yining at naamoy ang pabango, kaya nagtataka siyang nagtanong. Sinabi ni Yining na bigay iyon ng kanyang ina, kaya bahagyang nag-alinlangan ang tingin ni Xiaofei. Biglang may nagliwanag ng flashlight at nagtanong kung sino iyon. Nakilala ni Yining ang katulong na si Lola Liang. Masaya si Lola Liang dahil matagal na silang hindi nagkita at sinabi na mayroong isang taong matagal na ring hindi nakikita ni Yining. Sinundan ni Yining ang itinuro niya at nakita niya si Fan Yu na paparating. Biglang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang hapagkainan ay nabalutan ng awkward na katahimikan, ngunit hindi iyon napansin ni Lola Liang at masiglang ipinakilala ang boyfriend ni Yining, si Xiaofei, at sinabing guro ni Xiaofei si Fan Yu. Lalo pa siyang natuwa at sinabing mas naging malapit sila na parang magkakapamilya. Dahil lalo siyang naiinis kay Fan Yu, nagdahilan si Yining na pupunta sa banyo para umiwas, ngunit nabangga niya ang waiter sa likod niya. Natapon ang mainit na tubig sa kanya. Nag-aalala si Fan Yu kaya kinuha niya ang tray ng yelo sa mesa at hinila si Yining sa tabing dagat. Pilit niyang dinampian ng yelo ang balikat ni Yining. Galit na sinabi ni Yining na nag-divorce na sila at hindi siya tiyo, kaya huwag siyang makialam. Tumahimik si Fan Yu habang nilalagyan ng yelo. Galit na inihagis ni Yining ang yelo at muling sinabi na wala na silang koneksyon at huwag na silang magkita. Pagkasabi nito, tumalikod na siya. Tahimik na pilit siyang hinalikan ni Fan Yu ng matagal. Kinailangan ni Yining na pilitin ang sarili para kumawala. Sa sandaling iyon, tumakbo si Xiaofei at hinila si Yining sa likuran niya at sinabing respetuhin ni Fan Yu ang desisyon ni Yining. Tiningnan lang ni Fan Yu si Yining na umalis na parang dala niya ang puso ni Fan Yu. Nang gabing iyon, lasing na lasing si Yining at tumakbo sa binyagan.
bintana, nagmumura kay Fan Yu. Tumakbo si Xiaofei para tulungan siya. Sa puntong ito, tulog na si Yining dahil sa pagkalasing. Marahan siyang binuhat ni Xiaofei at dinala sa kwarto at pinatay ang ilaw. Ang eksenang ito ay nasilayan ni Fan Yu na nakatayo sa labas at nakatingin sa bintana, at lalo siyang nasaktan nang makita niya ang mga frame ng larawan at mga gamit na regalo niya ay Yining na itinapon. Umupo si Fan Yu sa bahay at tuloy-tuloy na uminom ng alak, kaya pinigilan siya ni Bai Chon at sinabing tanggapin ang katotohanan at kalimutan na ang nakaraan. Pagkatapos ng 6 na taon, hindi sumagot si Fan Yu at kinapa ang relo na regalo ni Yining at isinuot sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagpakita ng determinasyon sa mga mata niya. Kinaumagahan, pumunta si Fan Yu sa bahay ni Yining, ngunit isinara niya ang pinto. Walang hiya siyang pumasok gamit ang fingerprint niya na nakalimutan niyang burahin. Pagkatapos noon, isinantabi niya ang sopas na niluto ni Xiaofei dahil may hipon ito at may allergy si Yining. Sinabi pa niyang ipagluluto niya si Yining ng anumang gusto niyang kainin. Tumugon si Yining sa pamamagitan ng pagpapalabas sa kanya sa pinto. Dumating si Bai Chon at nagulat na mayroon na siyang clue. Hindi mapigilang matawa ni Fan Yu. Ang plano sana ay makipagkita kay Xiaofei para ibunyag siya. Batay sa mga clues na ibinigay ni Nana, iminungkahi ni Xiaofei na simulan ang Blue Rose at makipagtulungan kay Udi. Kaya lalong nagalit si Yining at tinanong kung siya ba ang taong nambanta kay Fan Yu 3 taon na ang nakalipas. Hindi na nagkunwari si Xiaofei at hinamon si Fan Yu kung may ebidensya siya. Alam niya na hindi kayang sabihin ni Fan Yu ang totoo kay Yining dahil hindi niya maipaliwanag kung ang kamatayan ng nanay ni Yining ay aksidente o pinatay. Galit na galit si Fan Yu kaya itinulak niya si Xiaofei. Sa sandaling iyon, dumating si Yining at tinulungan si Xiaofei. Nang aawayin na sana ni Yining si Fan Yu, nagkunwari si Xiaofei at hinila si Yining pauwi. Pagdating sa pinto, dinala ni Lola Leang ang diary ng nanay ni Yining na naiwan pa. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Xiaofei ang tumingin, ngunit pinigilan niya ang sarili at umalis. Ayon sa diary, nalaman ni Yining na mayroon pa siyang regalo sa ika-negatibo 18 kaarawan niya na bigay ng kanyang ina sa Moon Rising Hotel. Nagulat siya nang dumating din si Xiaofei doon, sinabing nag-aalala siya para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang manager at inanyayahan si Yining na umakyat. Gusto sana ni Xiaofei na sumama, ngunit hinarang siya dahil A-room iyon. Matagal nang nakaupo si Fan Yu doon at malungkot. Hindi nagpahuli si Xiaofei at humarap kay Fan Yu. Nakuha ni Yining ang regalo at isang asul na rosas. Habang nag-aagawan ang dalawang lalaki kung sino ang pipiliin niya, pinili ni Yining si Xiaofei para sumama sa kanya pauwi. Sinubukan ni Fan Yu na pigilan si Yining, ngunit nang makita niya ang asul na rosas ay sinumpong siya at nawalan ng malay. Nang magising si Fan Yu ay nasa bahay niya at si Bai Chon ang kasama niya na nagulat na inalagaan siya ni Yining buong magdamag at umalis na nang dumating siya. Nagalit si Fan Yu at tinanong kung anong silbi ni Bai Chon. Kinuha ni Yining ang nakakandadong bagay at sinubukang buksan, ngunit hindi gumana ang pangalan niya at ng kanyang ina. Bigla siyang nakakita ng pabango na gawa ng kanyang ina, kaya inalis niya ito at inamoy ang pabango para kilalanin ang mga sangkap. Ang mga pangalan ng mga sangkap ay bumuo ng isang alpabeto na si I Love Yining. Nabuksan ang bagay at sa loob ay isang ESP na may mga dokumento tungkol sa pag-aaral ng Blue Rose. Sa sandaling iyon, inimbitahan siya ni Fan Yu na makipagkita. Pumayag si Yining dahil gusto rin niyang kausapin si Fan Yu tungkol sa planong ito. Narinig ni Xiaofei ang tawag habang naglalakad si Yining papunta sa pinagkasunduan nilang tagpuan. Sinisigawan siya ni Xiaofei habang tumatakbo at dinukot ang bag ni Yining. Sinubukang pigilan ni Fan Yu kaya nasugatan siya at ang bag ay nanakaw pa rin. Tuwang-tuwa si Xiaofei at dinala ito sa lihim niyang sili. Sa wakas, dumating na ang oras para mabawi niya ang lahat. Bumalik si Fan Yu sa bahay at binenda ang sarili. Dumating si Yining na may dalang gamot. Nang makita niyang ayos na siya, aalis na sana si Yining, ngunit pinigilan siya ni Fan Yu para magpaliwanag tungkol kay Udi. Ngunit sinabi ni Yining na hindi na ito mahalaga dahil gusto ni Fan Yu na mag-divorce dati. Mahinahong ipinaliwanag ni Fan Yu na natatakot siya na baka nagkamali si Yining sa pag-ibig dahil bata pa siya. Nang marinig iyon, inalis ni Yining ang kamay ni Fan Yu at sinabing pagod na siya. Nang makita niyang sugatan si Fan Yu ay hindi na siya nakipagtalo. Malamig na tumalikod si Yining, ngunit tinawag siya ni Fan Yu. Tinalikuran ni Fan Yu ang pool gaya ng ginawa ni Yining dati at tinanong niya kung mapapatawad ba siya ni Yining. Nang makita ni Yining na paatras siyang lumalabas sa pool, dali-dali siyang tumakbo at hinila si Fan Yu. Pareho silang nalaglag sa damuhan. Nalaman ni Fan Yu na dumating na ang pagkakataon niya at tinanong kung napatawad na ba siya ni Yining. Hindi siya sinagot ni Yining, ngunit humina na ang galit niya. Agad siyang hinalikan ni Fan Yu ng mabilis at matindi. Samantala, buong magdamag na binabasa ni Xiaofei ang mga dokumento, ngunit puro error at trial results lang ang laman. Habang nagdududa siya sa VSB, nakita na ni Fan Yu si Xiaofei. Galit na tinawag ni Xiaofei si Fan Yu na kapatid at sinabing nakakadiri siya, na alam niyang kapatid niya si Xiaofei, ngunit kinilala pa rin siyang estudyante. Gusto lang siyang hiyaan ni Fan Yu. Ipinaliwanag ni Fan Yu na hindi niya iyon gusto. Galit na sumabog si Xiaofei at tinanong kung bakit hindi siya binigyan ng mana. Ngayon ay kailangan lang niya ang mahalagang dokumento ng Blue Rose. Sinabi ni Fan Yu na wala siya, ngunit kung mayroon man ay hindi niya ito ibibigay kay Xiaofei. Napansin ni Xiaofei na interesado si Fan Yu sa VSD, kaya itinapon niya ito sa loob ng bodega. Nagbuhos ng gasolina at sinindihan ng apoy. Tumakas si Xiaofei sa bodega, ngunit hinarang siya ng isang tao. Sa kabilang banda, baliw na naghanap si Fan Yu kahit may usok hanggang sa tumakbo si Yining at hinila siya palabas. Galit si Yining dahil hindi inalagaan ni Fan Yu ang sarili para lang sa isang gamit at ano ang mangyayari kung hindi nagsalita si Bai Chon. Ngunit para kay Fan Yu, mahalaga ang lahat ng gamit ni Yining.
Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Inying na halikan si Fan Yu. Pareho silang umuwi at hinalikan ang isa't isa ng matindi at masinsinan. Dumating na ang araw. Hindi mapigilan ni Fan Yu ang babaeng mahal niya sa harap niya. Isang gabi na puno ng tamis, lalo pang sumigla ang rosas na diniligan. Habang naglalakad si Fan Yu kasama si Inying, tumawag si Xiao Fei at tinakot siya tungkol kay Inying at sa totoo tungkol sa kamatayan ng kanyang ina. Ano ang mangyayari? Ang pagbanggit kay Song Tong ay nagdulot ng matinding sakit at trauma kay Fan Yu. Nag-aalala si Inying at tumakbo para kumuha ng gamot gaya ng sinabi niya. Napansin ni Inying na ang mga ito ay psychotropic na gamot. Pumunta sila sa tabing dagat para mag-relax. Sinabi rin ni Fan Yu kay Inying ang tungkol sa trauma niya at na si Xiao Fei ay kapatid niya sa ama, ngunit iba ang ina. Lalo pang lumalim ang relasyon ni na Fan Yu at Inying matapos nilang mag-usap at hindi na sila mapaghiwalay. Sa sandaling iyon, dumating si Bai Chon. Alam ni Fan Yu na kailangan na niyang umalis kaya nagpaalam na siya. Pumunta siya kay Xiao Fei na nakatali. Tinanong siya ni Xiao Fei kung may mukha pa ba siyang magtanong. 6 na taon na ang nakalipas dahil may sumira sa network ng kumpanya para kumuha ng sekreto. Nagpa siya si Fan Yu na gamitin ang planong Blue Rose bilang pain para mahuli ang taong iyon. Ngunit dahil doon, namatay si Song Tong. Baliw na inulit ni Xiao Fei kung sino ang pumatay sa nanay ni Inying. Kapag ibinigay ni Fan Yu ang mga share sa kanya, tatahimik na siya. Hindi pumayag si Fan Yu at umuwi. Nang makita niyang nag-aayos ng bulaklak si Inying, pinigilan niya ang sarili at tinanong kung maniniwala ba siya sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Nagkunwari siya. Nilalaro ni Lingxi ang kutsilyo sa lig ni Ju Chen at sinabing syempre. Pagkatapos ay binalot siya ni Ju Chen ng matinding damdamin at hindi maiwasang yakap siya. Inalikan siya ni Lingxi pabalik, dinikdik siya ni Ju Chen sa bintana ng salamin. Tumaas ang pagnanasa, ngunit muling nagdusa si Lingxi dahil narinig niya ang katotohanan ng palihim siyang sumunod kay Ju Chen. Nagpalipas sila ng gabi. Nang magising si Ju Chen, gumagawa si Lingxi ng pabango. Lumapit siya at mahigpit siyang yakap. Inanyayahan siya ni Lingxi na pumunta sa isang lugar na walang nakakaalam. Sumang-ayon siya at sinabing babayaran niya siya. Masayang yakap ni Lingxi si Ju Chen. Naamoy ni Ju Chen ang bagong pabango kaya nagtanong siya. Sinabi niya na ito ay isang espesyal na pabango para sa kanya. Iyon ay ang pagtataksil. Bumagsak si Ju Chen at dahan-dahang nawala ng malay. Nang magising siya, nakatali ang isang kamay niya sa kadena. Nilagok naman ni Lingxi ang alak na parang patay na. Nang makita niyang gising si Ju Chen, galit siyang sumigaw. Bakit siya pumasok sa buhay niya? Ginawa siyang umasa, ginawa siyang umibig sa taong pumatay sa kanyang ina. Gusto sana ni Ju Chen na lumapit at hilahin siya, ngunit umiwas siya. Puno ng puot, sinabi niyang kinamumuhian niya si Ju Chen, kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng anuman. Tumakbo si Lingxi palabas, tulala at masakit na napaluhod. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Yuan Tong. Nawala ng malay si Lingxi sa kanyang bisik. Nakatakas si Yuan Tong dahil pinatulog siya ni Lingxi at iniligtas ni Baishu. Nang makita siyang nagising, nangako siya na hindi siya magiging katulad ni Ju Chen. Pareho silang nasaktan ni Ju Chen, kaya kailangan nilang magsama at ipinahayag na hihintayin niyang mahalin siya ni Lingxi. Kinabukasan, dinala ni Yun Feng ang mga dokumento ng paglilipat ng bahagi. Kasabay ng pagsisinungaling tungkol sa nakaraang gabi, si Lingxi ay natulog sa kanyang mga bisik. Hinamon niya si Ju Chen na aagawin niya ang lahat sa kanya, maging ang kanyang babae. Mariin niyang idiniin si Ju Chen, pinuwersa siyang pumirma, subalit sinaksak niya ang kamay ni Yun Feng gamit ang panulat. Natakot si Yun Feng kaya't umalis. Nang makita ni Lingxi ang sugat niya, nagkunwari si Yun Feng na naaawa. Sinabing nasugatan siya dahil sa pakikipagtalo sa kanyang kapatid. Pagkatapos, inakit niya si Lingxi na ibigay ang dokumento ng paglilipat ng bahagi kay Ju Chen para pirmahan. Nag-aalangan si Lingxi, kaya pinaalalahanan siya ni Yun Feng tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagulat si Lingxi at tinanong kung matagal na niya itong alam at hindi niya sinabi sa kanya. Lumuhod si Yun Feng nang may pagpapakumbaba, sinabing natatakot siyang saktan si Ju Chen. Wala na siyang ibang kamag-anak kundi si Ju Chen, kaya't napalambot ang puso ni Lingxi at pumayag siya sa lahat. Dinala ni Lingxi ang mga dokumento. Nang makita niya si Ju Chen, nagalit siya, gustong isaksak ang fountain pen sa kanya, ngunit huminto siya. Tinanong siya ni Ju Chen, bakit hindi mo ituloy ang saksak? Sinabi niya, ang kamatayan ay napakadali para sa iyo. Tinanong niya kung ano ang gusto niya para masiyahan siya. Itinulak ni Lingxi ang mga dokumento, sinabing pirmahan niya ito. Walang salitang pumirma si Ju Chen. Pinigilan niya ang kanyang damdamin at tumalikod, ngunit niyakap siya ni Ju Chen. Nag-inat si Lingxi, inalis siya, at sinaksak ang balikat niya gamit ang panulat. Nakita ni Yun Feng ang eksenang ito at naintindihan niya. Nalaman niyang nakatakas na pala si Ju Chen, mula pa sa simula ngunit nanatili roon dahil sa kanya. Hindi natuwa si Lingxi. Sinabi niyang manatili siyang nandoon magpakailanman, pagkatapos ay umalis siya nang hindi na lumingon. Pagkatapos paalisin ni Lingxi si Yun Feng, palihim siyang pumasok sa silid nito, naghahanap at nakakita ng 2 pasaporte. Sa sandaling ito, pumasok si Yun Feng at tinanong kung anong ginagawa niya. Sinabi niyang tumutunog ng paulit-ulit ang telepono ni Ju Chen, kaya gusto niyang patayin. Nang gabing iyon, matapos magsayaw at uminom ng alak, nag-usap sila ni Yun Feng. Sumipsip si Lingxi habang hindi uminom si Yun Feng. Sa sandaling ito, hindi na nagkunwari si Yun Feng. Kinuha niya ang nakatagong pasaporte mula sa damit ni Lingxi. Kasabay nito, umubra ang gamot kaya't nawalan siya ng malay. Sa kabilang banda, tumakbo si Siming upang hanapin si Ju Chen at sinabi sa kanya ang buong plano ni Lingxi. Nalaman niyang may taong kamukhang kamukha niya ang nag-aral, kapalit niya 6 na taon na ang nakalipas. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono. Sinabi ni Yun Feng kung gusto mong makita si Lingxi.
ay umaakyat ng mag-isa sa rooftop. Sa sandaling ito, mahigpit na ginagapos niya si Lingxi. Nagising siya, hinamak siya, at nangutya, para kang daga na laging nasa likod ng babae para gumawa ng eksena. Galit na sinaka ni Yunfeng ang liig niya, tinanong kung paano niya nalaman. Matagal nang may napansing kakaiba si Lingxi. Noong una, inakala niyang interesado lang siya sa pananaliksik ng kanyang ina. Ngunit nang magkita sila sa hotel, lalo siyang nagduda. Nagtanong siya kung siya ba ang pumatay sa kanyang ina. Ngunit sinabi ni Yunfeng, malalaman mo rin mamaya. Maya-maya, tumakbo si Ju Chen at nang makita siyang nakagapos, nagmadali siyang iligtas siya. Sinamantala ni Yunfeng ang pagkakataon, idiniin ang kutsilyo sa liig ni Ju Chen at inutusan siyang tumayo. Tumayo si Ju Chen at inutusan siyang tumalikod at umalis. Nang hindi sumunod si Ju Chen, ginawa niya si Lingxi na hostage. Pinuwersa siyang tumalon mula sa gusali. Pumayag si Ju Chen na sumunod. Sa sandaling iyon, nakawala si Lingxi sa tali at itinulak si Yunfeng. Nagkaroon ng komprontasyon si Ju Chen at Yunfeng. Gusto siyang tulungan ni Lingxi subalit itinulak siya, tumama ang ulo niya at nawalan ng malay. Nang magising siya, si Siming lang ang nakita niya, nagbigay sa kanya ng mga dokumento ng diborsyo at paglilipat ng bahagi, lalo na ang singsing ng kasal. Malungkot na pumunta si Lingxi sa greenhouse ng rosas. Nakarinig siya ng mga yapak at inakala niyang si Ju Chen iyon. Si Siming pala ang dumating, nagulat ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina mula kay Yunfeng. Nang araw na iyon, kumalat ang balita ni Ju Chen tungkol sa tagumpay ng Unrivaled Rose at malapit na niyang mahuli ang espiya. Hindi inasahan ng kanyang ina na babalik pa sa laboratorio. Matagal ang plano ni Yunfeng na kunin ang mga sample ng kumpanya at ibigay sa karibal. Nagkataong nakita siya ng kanyang ina. Sa gitna ng pagtatalo, nadulas at nahulog ang kanyang ina. Naintindihan ni Lingxi kaya't nalungkot siya na hindi siya ginamit ni Ju Chen. Hawak niya ang litrato nilang dalawa at hindi mapigilang umiyak. Pagkalipas ng isang taon, pinalitan ni Lingxi si Ju Chen sa pamamahala ng kumpanya kaya nagkakaproblema siya. Dahil sa kapabayaan, ibinunyag ni Siming na nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Ju Chen. Inutusan niya si Siming na magpanggap na may nangyaring masama sa kanya para malinlang si Ju Chen na hanapin siya. Nang makita ni Ju Chen, nakasuot siya ng damit pangkasal at tumakbo siya palapit sa kanya. Ibinigay ni Lingxi ang singsing ng kasal at inutusan siyang mag-propose. Mula ngayon, magkakaroon sila ng panibagong buhay. Masuyong lumuhod muli si Ju Chen, isinagawa ang isang ganap na proposisyon para sa kanya. Sinimulan nila ang isang matamis na buhay. Nagpatuloy si Lingxi sa paggawa ng pabango habang inalagaan niya ang mga rosas. Ang Unrivaled Rose ay hindi maaaring ilabas dahil sa privacy ng gumagamit kaya't gumawa siya ng pabango para sa kanya. Hindi mapigilan ni Ju Chen na masuyong halikan ang noo niya. Sinamantala ni Lingxi ang pagkakataon, tinanong kung kailan siya nagsimulang mahalin siya. Dapat itong ibalik noong nakatuon siya sa paghahanap ng ebidensya ng salarin. Nang maramdaman ito ni Lingxi at binigyan siya ng buto ng rosas bilang pampalubag loob. Pagkatapos noon, nagtanim siya ng mga rosas, ang natatanging rosas para lang sa kanya, na si Lingxi. Ito na ang oras upang tapusin ang isang pelikulang puno ng romansa. Umaasa ako na ang mga manonood ay magkakaroon din ng bulaklak ng kanilang buhay. Pakiusap ipagpatuloy ang panonood ng mga susunod na pelikula.